Nagkaroon ng instant na dagdag pasahero ang isang biyahe sa LRT Line 1 kanina. Isang ginang kasi ang inabutan ng panganganak sa loob mismo ng tren. At swerte naman pong merong mga nurse na nakasakay doon sa tren kaya ligtas na naipanganak ang bata. Sa CCTV ng LRT Line 1 Pedro Hill Station, makikitang tulong-tulong ang mga sibilyan at isang gwardya habang binubuhat ang isang stretcher. Ang sakay nito, si Angel Hutba at ang kapapanganak pa lang niyang supling. Kwento ng gwardyang tumulong, nasa kalagitnaan ng Libertad at Hilpuyat Station ang sinasakyan nilang tren nang biglang humilab ang tiyan ni Hutba. Napansin ko yung batang puwitan niya, basa na ng tubig. Na-approach ko siya ng, ma'am, manganganak na po yata kayo. Pinakiusap ko muna sa lahat ng pasahero doon sa mga senior na kung pwede, yung babae ang humiga kasi buntis. Swerte namang may dalawang nurse na nakasakay noon sa tren kaya sila na mismo ang nagpanak kay Hutba. Pagdating naman sa Pedro Hill Station, ibinabas Hutba sa dinala sa Philippine General Hospital. Talagang inaalalayan ng ating mga staff hanggang sa hospital. And then after that, kasunod kaagad yung ating mga public relations officer na kukuha pa ng further details, kukuha pa ng kung ano pang mga kailangan na pwedeng itulong ng opisina. Malusog namang naisilang ang baby girl ni Hutba pero tumanggi na silang humarap sa kamera. Ayon sa pamunuan ng LRT, hindi nila ipinagbabawal ang pagsakay ng mga buntis sa tren. Pero paalala nila, may nakalaan na lugar para sa kanila kasama ang mga senior citizen at mga disabled. May nakapwesto ring nurse sa Central Station para umalalay. Kanya-kanyang suggestion naman ng mga netizens sa posibleng maging pangalan ng baby sa Twitter account ni Atty. Cabrera. May nagsabing Train, Rayleigh o kay Laura Teresa Regina. Pero ang ama ng bata, balak raw pangalanan ng baby ng Lily Beth alinsunod sa Libertad Station. Mia Reyes, News 5. Saludo po kami doon sa agarang aksyon ng mga taga-LRT at syempre doon sa mga nurse na tumulong sa panganganak. Sa Quezon City naman, isang tindera ng Sampaguita ang inatake ng sakit nitong epilepsy matapos sa maghapong pagbabanat ng buto. Kaya Rescue 5, sakluluhan nyo. Inabutan ng Rescue 5 na nakaupo ang 35 taong gulang na ginang na si Mylene Salazar sa Timog QC. Ayon sa manakakita, 20 minuto na raw nakakalipas ng atake nito ng seizure. Bumubulado yung bibig niya. Tapos siguro baka hindi pa po kumakain kaya ganun na imatay po. Kwento naman ni Mylene, bigla raw umatake ang kanyang sakit na epilepsy. Simulang umaga pa raw kasi siya nagtitinda ng Sampaguita. Kapagod na hindi nakakainom ng gamot na atake ako. Ngayon pa may gamot pa kayo ngayon? Na, Agad naming sinuri ang kondisyon ni Mylene. Mataas naman siya, 99, so hindi muna natin kailangan bigyan ng oxygen. 3 araw na siyang hindi naggagamot. Dahil nga doon, di na maiwasan na magkaroon siya ng seizure attack. Chinek din namin ang kanyang blood pressure. 110/70. Hindi naman ganun kababa. Hindi na nagpadala sa ospital si Mylene. Nagpatid na lang ito sa kanilang bahay para magpahinga. Aldis Ignacio, Rescue 5. Ulitin po namin mga kapatid, sa anumang insidente tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Kung malakas po kayong gumamit ng mantika, huwag niyo munang itapon dahil binibili ito ng mga ibang mga negosyante ng 15 pesos kada litro. At para po saan? Aba, para makapagpatakbo ng mga sasakyan. Kung paano, eto po at panoorin natin. Sa unang tingin parang ordinaryong petrolyo ang pinaprocess sa refinery na ito sa Antipolo, Rizal. Pero ang ginagawa nilang diesel para sa mga sasakyan, gamit palang mantika. Ayon sa kumpanyang E-Way 54 Incorporated, 1 taon na silang gumagawa ng biodiesel mula sa cooking oil dito sa Antipolo. Prosesong ito nasa internet, anybody can do it. Wala namang problema ron. It's just that, syempre, may mga iti-tweak ka. Binibili nila ang mantika sa mga bahay at barangay ng 15 pesos kada litro at saka nililinis para maging angkop sa mga sasakyan. Dito sa filtering area nagsisimula ang pagsala ng galon-galong cooking oil. Kailangan kasi matanggal ang lahat ng latak at dumi bago makadaan sa ibang proseso ang cooking oil para maging purong biodiesel.
Ang grupong Pasang Masla 3 buwan ng suki ng biodiesel ng kumpanya. Umaabot sa 40,000 litro ang binibili nitong biodiesel para sa may 800 jeep ng grupo. Sa 42 hanggang 43 pesos kada litro, 4 na piso raw ang natitipid nila rito kumpara sa diesel ng malalaking kumpanya ng langis. Matipid, saka hindi siya mausok. Maganda kung humina man ang hatak ng konti o ng problema dahil ala kaming usok, libre na sa huli ng emission. Pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang paggamit ng alternatibong diesel na ito, pero may babala ang Department of Energy. Ang used cooking oil po kasi makapal, no? Ang tawag natin yan viscous, no? Kapag makapal po, pinapasok nyo sa makina, baka masira po ang makina natin, no? Michelle Orosa, News 5. Kung kahapon natuwa ang company dating Comelec Chair Benjamin Abalos dahil pinayagan siyang makapagpiyansa para sa kasong electoral sabotage, na bad trip naman sila ngayon dahil naunsyami ang isa pang petisyon niya for bail sa Pasay Regional Trial Court. Imbis kasi nadinggin ni Judge Jesus Mupas ng Pasay RTC Branch 112 hiling niyang magpiyansa, nauwi ang pagdinig sa hiling ng isa pang akusado na si dating North Cotabato Election Supervisor Yogi Martirizar para maging state witness laban kay Abalos. Dismayado tuloy na sinabi ni Abalos na hindi raw makatarungan ang ginagawa ni Judge Mupas. Pero nilinaw niyang hindi siya nag-walkout dahil nagpaalam naman daw siya bago lumabas ng korte. Sa susunod na Miyerkules, itutuloy ang direct examination ni Martirizar para patunayan ang aligasyon niya na inutusan siya ni Abalos at iba pang Comelec officials para siguraduhin ang panalo ng senatorial slate ng Team Unity noong 2007 elections. Balita naman tayo mula sa internet. Na-imbento na po sa Japan ang kakaibang Android prototype. Kasi ang screen ko na ito, no? See-through na touch screen. Tingnan niyo maigi yan. Hindi lang yan, pwede rin magamit ang touch screen. Hindi lang po sa harap, kundi pag tinalikod nyo, no? Pwede rin yung likod nga yan. Para daw ito para dumami pa ang options sa touch screen. Tulad na lang ng pag-rotate ng isang virtual Rubik's Cube. Oo nga, no? Yun nga lang, inaayos pa po ang brightest level ng screen na yun, ano, dahil madilim pa po yung screen. Kung trip nyo naman na maging eco-friendly, nagiging uso na ngayon ng gadgets na gawa po sa bamboo. Mas matibay daw kasi ito kesa sa steel o sa metal, ano po, kaya naging hit ang mga speaker na gawa sa bamboo. Gumagana rin daw ang mga notebook na tinakpan ng bamboo kahit dinala ito sa Mount Everest. Mainiwala ba kayo na ang Bluetooth keyboard na ito gawa sa 92% na bamboo? Naimbento na rin ang bamboo casing para sa mga iPhone at iPad ninyo. Patog din ang mouse na gawa sa kahoy, yung casing nga niya. At syempre hindi magpapauli ang mga flash drive na gawa sa bamboo, yung casing din niya. Balik muna sa inyo, Paolo Cherry. Maganda yung bamboo na yan, ha? Samantala, balita showbiz muna po tayo, mga kapatid. Nagpakitang gilas sa media ang 25 kandidata ng Miss World Philippines. Rumampa sila ng nakabikini. Pero ayon po kay sa chairman na si Cory Quirino, bukod sa taglay nilang ganda, matataas din daw ang IQ ng mga contestant. Gaganapin ang coronation night sa June 24. Engaged na ang 19-year-old singer na si Miley Cyrus sa kanyang last song co-star na si Liam Hemsworth. Nag-propose daw ang 22-year-old na Australian at nagbigay ng 3.5 carat na diamond ring. Sumisikat din ang Hannah Montana co-star ni Miley. Ibinoto ang PhilAm na si Ana Maria Perez de Tagle bilang Best Featured Actress sa Broadway World. Main character si Ana ng musical play na Godspell. Samantala, 2 PhilAm din ang pasok sa US singing competition na duets. Nakapartner pa ni Jason Farrell si American Idol winner Kelly Clarkson. Napabilib naman ni Meliana Brown si R&B star John Legend nang mag-duet sila ng Endless Love. Finalist naman sa Miss Teen Earth UK ang 16-year-old na si Jeriza Avancena. Matalino rin ang tubong Bulacan na si Jeriza. Balak niyang mag-aral ng aviation, physics at math. Talaga namamayag pag mga Pinoy all over the world. Ha? Nakakatuwa. Okay, ang iniwan nating trivia question naman kanina. Sinong Pinoy boxer ang unang nagkatitulo sa middleweight division? At ang sagot natin ay letter C. Seferino Garcia. Sumikat worldwide itong si Garcia dahil sa kanyang tinatawag na bolo punch. Una niyang nasungkit yung titulo sa welterweight division noong 1937. Bago siya nanalo sa middleweight division noong 1939. At 3 beses po niya itong naidepensa. At siya pa lang ang Pilipino na umabot sa middleweight. Si Manny Pacquiao, light middleweight ang pinakamataas. Mas mababa lang yan ang isang level sa middleweight.
Susunod, News 5 exclusive naman, mga palaboy na Pinoy sa Amerika, wala raw balak umuwi ng Pinas. Rasyon at benepisyo ng gobyerno sa US, mas malaki pa raw kasi sa kita ng nag-oopina rito sa bansa. Tourist spot at destinasyon ng mga treasure hunter, paborito pang location sa pelikula. Pasala natin ang Kalinawan Cave sa Tanay, Rizal. At itong rocker na ibon, nag-headbang sa kanta ng isang rock band. Yan po at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pilipinas News.